Parang bigla kong may na-miss. Lalo na sa Valentine's. Namiss ko lang naman kumain ng gulay. Eto nga at meron tayong gagawin. Syempre meron tayong pahipo na nakalagay sa lalagyan ng ice cream. Gagawa nga tayo for today ng Vietnamese roll. Meron kasing nag-comment. Gumawa naman daw ako ng medyo healthy. So eto, gulay pero meron tayong pahipon. At tatanggalin nga muna natin yan. So i-divine lamang natin itong ating mga pa-shrimp. Ayan, dapat makuha nyo muna yan. Para ka lang kumukuha ng mga sinuli. Parang Ernalyn yata nila kasi yan eh. So, ayan, after 48 years ay natanggalan ko nga rin silang lahat. And then, papakulaan nga lang natin siya ng sandali. Pag nakita nyo nag-orange na siya, ay pwede na nga yun. Next naman is itong ating vermicelli noodles. Pangsotanghon nga ito at ito yung ating gagamitin. Hindi ko na sana lalagyan ito kaso paano naman siya matatawag na Vietnamese roll kung walang ganyan. So, luto na nga itong ating shrimp kaya ayan, hahanguin ko na nga at iba-blanch natin siya. Wow! Ajiva, may natutunan na naman. Para kapag hiwain natin siya mamaya sa gitna ay hindi siya magdudurog-durog. At eto nga, hiniwa-hiwa ko na nga yung aking na-miss na cucumber. Yes, na-miss ko yan kasi ang tagal kong hindi nakakain yan. Oh, mga isip nyo. So, hihiwain lamang natin siya ng ganyan, yung parihaba. Para saktong-sakto mamaya kapag nirolyo natin. Ganon din yung pagkakahiwa dapat natin dito sa carrots. Syempre, ayan, ipil muna natin yung kanyang mga balat-balat. At hiwa-hiwain nyo lamang siya ng parihaba. Pwede pa kayong magdagdag ng mga iba pang gulay kung gusto nyo maglagay ng corn o di kaya naman ng bell pepper, ay pwede rin. Pero etong mangga nga ang aking idadagdag para medyo maging balanse yung taste. Eto na rin kasi yung makakapagbadagdag ng sweetness dito sa ating roll. At hihiwain lamang din natin siya ng parihaba na para bang ganyan. Yung iba, Indian mango nga yung nilalagay nila, pero ako itong hinog para mas matamis. Eto ang ating hipon ay medyo na overcook. Pero at least hindi siya nagkandala suglasog nung ating hiniwa sa gitna dahil nga binlunch natin. Kung naka-LL kayo sa buhay ay wag nyo nang hiwain. Kaso nga lang, masyado siyang bulky. At saka para rumami yung ating toppings. At eto nga, ready na nga tayong mag-roll. So, ready na nga yung ating mga gulay, yung ating pahipon, at yung ating pa-noodles. Kung nagsasawa na nga kayo sa vegetable salad, itry nyo to. At eto nga ang ating gagamitin na pambalot, etong ating pa-rice paper. Actually, medyo nagkaputol-putol na nga ito. Eh, kasi naman, mahigit isang buwan na yata to sa ref namin. Matagal ko na kasi itong gustong gawin, kaso nga lang lagi kong nalilimutan. O, baka naman tinatamad lang. Pwede bang boat? So, kakailanganin din pala natin ng lettuce. Dito na nga magkakaalaman dahil medyo sensitibo nga itong ating pa-rice paper. So, sa sobrang ka-excitedan ko nga ay nakalimutan kong ilagay yung ating pa-noodles. Ganitong roll nga yung aking ginawa para mas mabilis. Hayaan nyo kung medyo nalulukot-lukot yung mga papel. Okay lang yan. Kasi kapag nirolyo nyo naman siya, mafe-flex din naman siya. So ayan, nilagay ko na nga yung ating pahipon. Para ka lang din nagro-roll dito ng lumpiang Shanghai. Kaso nga lang medyo mas mahirap siya dahil nga mamasa-masa. Habang niro-roll mo nga ay samahan mo ng dasal para hindi siya mapunit. At ayun, effective ang prayers. In fairness, nakagawa tayo ng matino. Hindi na rin masama sa first time. Actually, sobrang dali lang naman yung gawin. Tapos itong rice paper ay mura lang rin naman. So, kahit araw-arawin nyo nga to, ay okay lang. So, ayan, nailagay ko na nga yung ating pa-vermicelli noodles. At i-roll nyo lamang siya ng papunta sa inyo. Ewan ko ba, mas nadadalian ako sa ganyan. Nagawan ko naman ng paraan yung mga punit-punit. Ginamit ko pa rin siya kahit punit na yung mga rice paper. Dumidikit naman kasi siya kapag nabasa. Kaya okay lang, basta dahan-dahan ang pag-roll, hindi siya mapupunit. Actually, kapag basa na siya, doon siya hindi napupunit. At ayan na nga. O, diba? Perfect. Wow! In fairness, ay nakarami rin tayo doon. Naubusan na nga lang ako ng hipon pero marami pa tayong patoppings. At para naman hindi nyo masabi, syempre, kailangan natin ng sausawan. Ang gagawin ko nga is itong aking na-research. Yes, nagpatisis pa ako dyan, Charing. Syempre, ginugo lamang natin yan. Eto nga, gumawa lang ako ng peanut sauce. Pinaghalo-halo ko lang sa isang bowl yung ating pa-peanut butter, toyo, suka, sriracha sauce. Yes, naka-LL. Pwede rin namang hot sauce. At syempre, sesame oil. Iba kasi talaga yung sipa ng sesame oil. Nakakalinamnam talaga siya at nakaka-expensive ng datingan ng ating mga dishes. Akala ko nga ay papalpak pero nung hiniwa ko naman, abay in fairness, na-achieve naman ng first son. O, Jiva, kung meron kayong mga bisita, abay, eto na nga ang social na appetizer. Sabihin nyo, healthy living ang nakatira dito. Pero in fairness, eto yung healthy na masarap. Yes, syempre, natikman ko na. Yung peanut sauce natin, sinambahan ko lang ang measurements. Tikman-tikman nyo na lang, depende sa inyong panglasa. Alalay lang sa toyo at suka para hindi maalat. Ang in fairness, ang sarap. Bagay na bagay eh. Parang kayo lang ni ano. Oh, wag kang umasa.
Grabe nga't napaka-refreshing nito. Mukhang kakayanin ko ang ubusin yan sa isang upuan. Kaso nga lang syempre, ipatikim natin sa ating buong pamilya. At meron na naman nga akong in-order. Hindi matatapos sa isang araw na wala tayong dumating na parcel. Nagkakamisan kami ng aking rider. So, umorder nga ako ng formalin attire. Gaya nga ng sabi ni Nick Cyrus. Grabe nga at sobrang ganda nito at mukhang bagay na bagay nga dun sa aking model. Complete set na nga tong aking in-order. May pants, may vest, coat, at saka meron na rin siyang polo pang loob. Kaso nga lang hindi ko gagamitin yung black dahil white nga yung aming kailangan para sa okasyon na to. At eto nga, para mabilis na, hindi nyo na makita ang aming pag-uurir at mag-ina. Ayan, may pa-transformation. Abay, mukhang ninong-ngini. Kuya Germs, ikaw ba yan? Ano nga bang okasyon kasi? Sabi nga nila sa hinabahaba ng prosesyon ay mabibinyagan din. Jiva, may kasabihan palang ganon. Inabot na nga ng 3 years old at hindi pa nabinyagan itong si Liam. Since pandemic baby nga yan at nasa abroad ang kanyang daddy. Nagkanda-delay nga ang kanyang mga papeles. Paano kaya to kapag binuhusan na ng tubig? Saka ko na problemahin. At ako ngayon nakapag-withdraw na naman. 11K pa nga. Dito lang yan. Kaya naman fill-outan nyo lang yan para makapag-register. Syempre, lagay nyo ang aking referral ID. Isa pong paalala, ito hindi pang bata at syempre, swertihan pa rin. Eto nga yung kinakaaliwan ko ngayon dito dahil sobrang dali lang nitong laruin tapos mag-e-enjoy ka pa. Bali, kailangan mo lang maiwasan ang mga bomb. Habang naiiwasan mo nga ay pataas ng pataas ang mapapanalunan. Hindi mo na rin pa kailangan tapusin ang laro. Pwede mo nang i-withdraw yung napanalunan mo kapag satisfied ka na. Punta ka lang dito para makapag-withdraw. Fill-outan nyo lang yan. Same lang din kapag gusto mong mag-cash in. Punta ka lamang dito. Mag-reflect din within 12 hours. Para naman mas maganda ang kita, pwede kang mag-agent. Magyaya ka lang ng mga maglalaro tapos ipalagay mo ang iyong referral ID. Abay, ready na nga siya. Ako na lang ang hindi ready. O siya, yan lang muna for today mga ka-fam.